Malapit na ang kabilugan ng buwan. Kaya sumunod ka lang sa lahat ng ipapagawa ko sa'yo, Seraphine! Dugo. Gusto ko pa. Malapit na. Konting tiis na lang. Diyos ko, tama ba itong nakikita ko? Seraphine, ikaw ba yan? Shh! Huwag ka maingay. Dahil kung hindi mahuhuli nila tayo. Makinig ka, Adrian. Hindi ka naligtas dito. Kaya hanggat maaga pa, umalis ka na. Dahil hindi mo kilalang pamilya ng asawa mo. Teka, ano bang pinagsasabi mo, Luna? At saka yung nakita ko. Sino yan? Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Akala ng marami, kapag nakapag-asawa ka ng mayaman, automatic naggaganda ng buhay mo. May masasarap na pagkain, malaking bahay at komportableng pamumuhay. Pero para sa akin, Miss Amy, ang pagpapakasal sa isang mayamang babae ang siyang naging simula ng pinakamadilim na bangungot sa aking buhay. Dahil pagdating ko sa mansyon ng pamilya ng aking asawa, ay hindi ako tinanggap bilang isang manugang, kundi itinuring na parang katulong. Umaga't gabi akong pinagtatrabaho ng aking sariling biyanan. Pinapahiya sa harap ng mga tao at trinato na parang wala akong halaga. Ang mas masakit pa ay wala man nang ginawa ang asawa ko para ipagtanggol ako sa kanyang ina. Alam ko maraming magsasabi dyan na tanga ako. Bakit hindi ko pa iwanan? Hindi naman yung ganun kadali, Miss Amy. Mahal ko ang asawa ko. Kaya tiniis ko ang lahat ng pagpapahirap nila sa akin. Akala ko may mas nakakatakot pa sa pagpapahirap sa akin ng biyanan ko. Pero may mas nakakatakot pa pala. Yun ay ang malaman ko ang isang lihim na pilit itinatago sa akin ng pamilya ng napangasawa ko. Isang lihim na di ko lubos inakalang magpapabago sa buhay ko at maglalagay din sa akin sa panganib. Gusto niyo bang malaman kung paano nagsimula ang lahat? Tara! At sabay-sabay na po tayo makinig sa Miss Amy Aswang Love Stories. Pero matanong ko muna, kung ikaw ang mapupunta sa ganong sitwasyon, anong gagawin mo? I-comment niyo po sa ibaba at kung sakaling mapili ang kwentong ito, babasahin ko po. Siya nga pala, dito lang po sa channel niyo, Miss Amy, ako nagpadala ng aking sulat. Kaya kung marinig niyo ang kwentong ito sa ibang channel, maaaring pakireport na lang po dahil malinaw na ninakaw ito. Yun lamang po at maraming salamat. Isang magandang araw sa iyo, Miss Amy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Adrian, 53 years old na ngayong kasalukuyan. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan kami nakatira para na rin po sa aming privacy at identities. Mahirap na po na baka isang araw bigla kaming pagpiyastahan ng mga tao. 20 taon na rin ang nakakalipas simula nung mangyari sa buhay ko ang kakaibang karanasan na yun na hinding-hindi ko makakalimutan. Mahilig pong makinig ang anak ko sa inyong channel, Miss Amy. Isa po siya sa mga avid fans nyo, pati na rin sa iba pang channel, gaya ng Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Sitio Bangungot at Aswang Radio. Sa tuwing wala po siyang pasok o kaya ay tinulungan niya ako sa pwesto namin sa palengke, ay wala pong palya ang pakikinig niya. Kaya naman pati ako ay naging tagapakinig niya na rin at naging fan. At nung magkaroon na nga ako ng pagkakataon na makapagpadala ng sulat dito, ay sobrang saya po ng anak ko. Dahil sa wakas, ay mapapakinggan niya na ang naging karanasan ko noon na halos hindi rin niya mapaniwalaan na nangyari pala talaga sa buhay ko. Nananaginip ba ako, mahal? Talaga bang ikinasal na tayo kanina? Hindi ka nananaginip, Adrian. Totoong asawa mo na ako ngayon. Gusto mo ba kurutin pa kita, ha? Para maniwala ka na mag-asawa na tayo. Wag na. Masakit kang mangurot eh. Hindi lang kasi talaga ako makapaniwala. Hanggang ngayon kasi iniisip ko kung ano bang nagustuhan mo sa akin.
Ay nako, itong asawa ko. Bakit ka naman nag-iisip pa ng ganyan? Ano pa bang hahanapin ko sa'yo? Bukod sa gwapo ni, napakabait pa ng asawa ko. Hindi lang naman kasi yun, Serafine. Wala akong kahit anong maipagmamalaki sa'yo. Lalo na sa pamilya mo. Di hamak na mas lamang sa akin ang mga naging manliligaw mo noon sa eskwela natin. Samantalang ako, ulila na nga. Isa pa akong hamak na scholar. Ano naman kung mahirap ka? Adrian, ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. Kaya wag mong sabihin na mas lamang sila sa'yo. Wala akong pakialam kung magkaiba ba ng estado nating dalawa sa buhay. Mahal kita, Adrian. Lagi mo sanang tatandaan yon. Mahal na mahal din kita, Serafine. Mahal na mahal din kita, asawa. Mahal, ano ka ba? Hindi ka naman kakagatin ni Mama. Kumalma ka nga dyan. Kanina pa ako nahihilo sa kakaparot-parito mo. Tara na sa loob. Naghihintay na si Mama sa atin. Sigurado ka ba? Wala nang atrasan to. Bumalik na lang kaya tayo bukas. Kinakabahan ako eh. Paano kung... Dami mo naman sinasabi. Adi ayan, natahimik ka. Ano? Tara na? Isa pa nga. Loko-loko. Halika na nga. Sayang, akala ko makakalusot eh. Nung makita kong mansyon kung saan lumaki ang asawa ko, Miss Ami, dun pa lang parang sinampal na ako ng katotohanang napakalayo talaga ng agot naming dalawa. Mahal ko si Serafine. Hindi dahil sa mayaman siya, kundi dahil siya lang ang hindi tumingin sa level ng estado ng buhay ng isang tao. Siya lang ang tumanggap sa akin kung ano at sino ako, Miss Ami. Habang pinagmamasdan ko ang malaking mansyon, napansin ko may kalumaan na rin ito. Na para bang marami nang tumira dito at marami nang pinagdaanan sa mga nakalipas na taon. Noong mga sandaling yon, Miss Ami, bigla na lang ako nakaramdam ng kung anong bigat sa dibdib ko habang tinitingnan ko ang malaking bahay. Pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda. Pero naisip ko na baka dahil sa kabalang. Kasi yun yung unang beses na makikilala ko ang ina ng napangasawa ko. Pagkabukas ng lumang gate,
Nakasara ang malalaki nilang bintana na natatakpan ng mahaba at itim na kurtina. Ang tanging nagbibigay lang ng liwanag sa loob ay galing sa mapusyaw nilang chandelier na nakasabit sa kisame. Ramdam mo rin sa paligid na parang hindi ka welcome pumasok sa loob ng mansyon na yon. At yun na nga ang ipinaramdam sa akin ni Doña Teresa, ang nanay ng asawa ko. Mama! Namiss kita. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi. Serafin, anak. Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi. Hinayaan kitang gawin ang lahat ng gusto mo sa labas. Siguro naman ay mapagbibigyan mo na ako ngayon. Pero ma, Wala nang pero-pero, Serafin. Pinal na ang desisyon ko at hindi mo na mababago yon. Magandang umaga po. Sino ka naman? Hindi kami tumatanggap ng trabahador ngayon dito. Luna, sinong nagpapasok sa lalaking ito dito? Madam, bakit ho? Ikaw ba ang nagpapasok sa lalaking yan? Hindi po, madam. Nasa kusina po ako kanina bago niyo ako tawagin at ginagawa yung pinag-uutos niyo. Palabasin niyo ang lalaking yan ngayon din! Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag kayong magpapapasok ng kung sino-sino dito sa pamamahay ko? ma, ako po ang nagpapasok kay Adrian dito. Saan mo naman napulot ang lalaking yan, ha, Serafin? Mahal, halika. Ma, si Adrian po, asawa ko. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ako po si Adrian, asawa ni Serafin. Asawa! Pinaglolo ko mo ba ako, Serafin? Hinayaan kitang mabuhay ng malaya at sa paraang gusto mo ng ilang taon. At pagkatapos ito ang isasalubong mo sa akin pag uwi mo? Anong ipapakain mo sa anak ko, ha? Kaya mo ba siyang buhayin? May negosyo ba ang pamilya mo, iho? Hindi sanay sa hirap ang anak kong si Serafin. Saang pamilya ka ba kabilang? Mahal, pagpasensyahan mo na si Mama. Nagbibiro lang naman siya eh. Ang mabuti pa, ayusin na lang muna natin ang mga gamit natin sa taas, dun sa kwarto ko. At para makapagpahinga na rin tayo. Ma, papanit po muna kami, Mama. Ganun ba? Sige, mahal. Mauna na po muna kami, Mama. Doña Teresa! Hindi, Mama! Yan ang itawag mo sa akin! Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling yon, Miss Amy. Dahil tahas ang pinaramdam at ipinakita sa akin ng biyanan ko ang matinding pagkadisgusto niya sa akin bilang kanyang manugang. Pero nung mga oras na yon, itinatak ko sa isip ko na hindi ako susuko hanggat hindi niya ako natatanggap para sa anak niya. Mahal ko asawa ko, Miss Amy. Gagawin ko ang lahat para kay Serafin. Pero ang hindi ko alam, nung araw na pumasok ako sa mansyon, ayun na rin palang simula ng pagpapahirap sa akin ng aking biyanan. Luna, yung pinapahanda kong pagkain na paborito ni Serafin, naiayos mo na ba? Opo, madam. Nakahanda na po ang lahat sa mahabang mesa. Pwede na po kayong pumunta doon at kumain ni Ma'am Serafin. Mabuti kung ganon. Halika na, Serafin. Sigurado magugustuhan mo ang mga pagkain na pinahanda ko. Alam kong damis mong kainin ang mga yon. Mauna na po kayo. Susunod na lang po ako, Mama. Adrian, mahal. Ano yun, mahal? Kasi, ano eh. Ano pa bang ginagawa mo, Serafin? Naghihintay na ang pagkain. At ayokong may iba tayong kasabay. Sige na. Tinatawag ka na ng mama mo. Ayos lang ako dito.
Mahal, pasensya na. Wala na kasing natirang pagkain sa loob. Pinaligpit na rin namin kay Luna ang kalat. Kung gusto mo, sa labas ka nilang bumili ng almusal mo? At bakit ka humihingi ng pasensya sa kanya? Hindi naman natin obligasyon na pakainin ang lalaking yan. Ayos lang po, Doña Teresa. Hindi ko naman ho pinapaako sa inyo ang kakainin ko. Kaya mahal, Serafin, huwag ka mag-alala. Ako na bahala. Bueno, mas mabuti na ang malinaw. At dahil asawa ka na ng anak ko, simula ngayon, ikaw na magluluto, maglalaba, at gagawa sa lahat ng gawaing bahay. Hindi ka kakain o magpapahinga hanggat hindi mo natatapos ang mga pinapagawa ko sa'yo. Madam, tapos ko na pong iligpit ang mga kalat sa kusina. Mabuti kung ganon. Siya nga pala, ihatid mo ang lalaking to sa maid's quarter. Dahil simula ngayon, ay doon na siya matutulog. Sa pamamahay na to, ako ang batas. Hanggat narito kayo ng anak ko sa poder ko, ay ako lang ang susundin nyo. Nagkaintindihan ba tayo? Hindi na ako nakaimik ng mga sandaling yon, Miss Amy. Para ako naubusan ng lakas at tinanggap nilang lahat. Lalo na nang tingnan kong asawa ko. Halos hindi siya makatingin sa akin. Tila ba wala siyang narinig sa mga pinagsasabi sa akin ng kanyang ina. Ni minsan, hindi siya kumontra sa nais ng biyanan ko, Miss Amy. Doon ko naramdaman na para bang bigla ako naging estranghero sa sarili kong asawa. Simula nang umuwi kami dito sa mansyon nila. At lalo pang bumigat ang pakiramdam ko nung dumating sa bahay nila ang lalaking dapat sana'y ipapakasal sa kanya. Nandiyan na siya. Bilisan mong kumilos, Adrian, bago ka pa nila mahalatang wala sa labahan. Baka dagdagan pa ni Madam Teresa mga gawain mo kapag nahuli ka nilang kumakain at nagpapahinga. Sino ba kasing tinutukoy mo? Dumating, Luna. Mamaya ko nalang ipaliniwanag. Bilis! Akin ang plato, Adrian. Oo na. Eto na, tapos ako. Tara, bilis, doon tayo, Adrian. Papunta na sila Madam Teresa dito at Ma'am Seraphine. Kasama yung bisita nila. Teka, bakit kailangan natin magtago? Paano kung kailanganin nila tayo doon? Ayos lang ba na iwanan natin sa hapag ang mga pagkaing niluto ko? Hinaan mo lang ang boses mo. Ayaw nilang may ibang kasama sa loob ng dining kapag kumakain sila. Hindi ba nga't pinalabas ka din nila nung unang araw mo palang dito? Hindi ka pa ba sanay na hindi mo kasamang kumakain yung asawa mo? Sa 3 araw na pananatili ko dito, hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos ni Serafin. Lagi silang umaalis ang kanyang ina at ang daming iniiwang trabaho sa akin ni Doña Teresa. Namimiss ko ng asawa ko, Luna. Alam mo bang pinapasok mo sa bahay na to, Adrian? Anong ibig mo sabihin? Tingnan mo sila. Tingnan mo maigi kung paano sila kumain ng hapunan. At siyang lalaking dumating ay si Victor. Ang lalaking matagal nang ipinagkasundo kay Ma'am Seraphine para maging asawa. Napakasarap talaga ng mga dala mong pagkain, iho. Alam kong isa yan sa mga nabis ng anak ko nung umalis siya ng mansyon. Hindi ba, Seraphine? Gusto ko pa ng sariwang dugat laman. Oh, tama, di ba, iho? Tama nga kayo, Mama. Hayaan mo, Serafin. Palagi na ako magdadala ng pagkain dito. Lalo na ang mga paborito mo. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Victor? Bakit kasi ngayon ka lang bumisita? 3 araw na simula na bumalik si Seraphine dito. Pasensya na po. May mga importante lang akong inasikaso. Pero dahil natapos ko na yun madalas na po akong pupunta dito. Lalo na't may rason na ulit ako para bumalik. Mabuti naman kung gano'n. Alam mo namang bukas lagi ang aming tahanan para sa'yo, Victor, iho.
na tahimik lang ding nakamasid sa madilim na bahagi ng kusina kung saan kami nagtatago. Hindi mo kilala ang pamilya ng napangasawa mo, Adrian. Totoo ba talaga itong nakikita ko, Luna? Makinig ka, Adrian. Umalis ka na hanggat maaga pa. Dahil hindi mo gugustuhin manatili pa dito. Hindi ako aalis na hindi ko kasama ang asawa ko, Luna. Baka ganyan lang siya kumain ngayon. Dahil nung magkasama pa kami ay ibang pagkain ang kinakain namin. Baka namiss lang talaga niya ang mga putahin niyan kaya... Mga putahe hindi kinakain ng normal na tao. Anong ibig kong sabihin, Luna? Aswang ang asawa mo, Adrian. Aswang silang lahat. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil hindi ka naligtas sa pamamahay na to. Hindi. Hindi totoong sinasabi mo, Luna. Hindi aswang si Serafin. Binalaan na kita, Adrian. Nasa sa'yo na kung paniniwalaan mo mga sinabi ko sa'yo o hindi. Huwag ka magpabulag sa nararamdaman mo. Paniwalaan mo ang mga nakikita mo ngayon. Nung mga sandaling yon, Miss Amy, bigla ako ay mga aswang pala. Nung gabing yon, Miss Amy, halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kasing bumabalik sa isipan ko ang lahat ng nakita ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na umaga na pala. Kung hindi ko pa naramdaman ang malamig na tubig na biglang sumaboy sa buong katawan ko. Napamulat ako at mabilis na napatayo dahil sa lamig na dumampi sa akin. Pagtingin ko, naroon ang biyanan ko. Hawak nito ang timba na pinaglagyan ng tubig na siya nitong ibinuho sa akin. Purong galit ang mababaka sa mukha nito habang matalim ang tingin niya sa akin. Pero alam mo kung anong mas masakit, Miss Amy? Nandun lang sa tabi ng pintuan ng asawa ko. Tahimik siya nakamasid sa nangyayari. At ni isang salita, wala siyang sinabi para ipagtanggol ako. Lalaki, hindi kita pinatuloy sa pamamahay na to. Para lang humilata dyan. Baka nakakalimutan mo kung ano ka lang sa bahay na to, Adrian. Sumusobra naman ho yata kayo, Doña Teresa. Nahuli lang po ako ng gising. Pero ginagawa ko naman po ng maayos ang lahat ng pinapatrabaho niyo sa akin. Alam ko po kung ano lang ako sa bahay na to. Pero sana naman po konting respeto lang bilang isang tao at asawa ng anak ninyo. Respeto? Kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang asawa ng anak ko. Si Victor ang gusto kong mapangasawa ni Serafin at hindi ikaw. Pero wala na ho kayong magagawa dahil kasal na po kami ni Serafin. Sumasagot ka pa talaga? Katulog ka lang sa bahay na to, Adrian. Isaksak mo yan sa kukote mo. Halika na, Serafin. Kanina pa naghihintay si Victor sa atin sa labas.
Serafin, mahal. Bakit tinahayaan mong ganituhin ako ng mama mo? Mahal mo pa ba ako? Nasaan na yung Serafin na hindi tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao? Bakit pakiramdam ko ang layo mo na at ang taas-taas mo na? Dinala mo lang ba ako dito para ipamukha sa akin kung gaano ako kawalang kwenta at kahirap? Peke lang ba ang lahat ng ipinakita mo sa akin noon, ha? Bakit? Dahil ba sa lalaking yon? Tumigil ka na! Walang kinalaman si Victor dito! Sundin mo na lang si Mama sa lahat ng iniutos niya. Kailangan ko nang umalis. Sandali. Sagutin mo muna tanong ko. Tumingin ka sa mga mata ko. At sabihin mong hindi mo na ako mahal. Pwede ba, Adrian? Huwag mo akong artihan. Bitawan mo nga ako. Mahuhuli na kami sa lakad namin. Ayusin mo ng sarili mo. At marami ka pang gagawin. Naiiwan ako mag-isa sa silid matapos akong talikuran ng asawa ko, Miss Amy. Hindi ko na inalinta ng sampal na binigay sa akin ng biyanan ko at ni Serafin. Dahil masakit pa sa sampal, ang ipiniramdam sa akin ni Serafin noong mga oras na yon, na para bang wala na nga akong halaga sa kanya. Hindi man niya nasagot ang diretsong tanong ko. Pinatunayan naman niya yon nang makita ko siya sa labas ng bintana ng silid kung saan naroon ako. Masaya siyang kasama si Victor. Kitang-kita ko pang pagyayakapan nilang dalawa. Noong mga sandaling yon, Miss Amy, ginapangan ako ng matinding galit. Dali-dali akong lumabas at sinugod si Victor. Wala na akong pakialam sa itsura ko. Wala akong pakialam kung basa man ako at mukhang basahan sa harapan nila. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako makakapayag na lokohin nila ako ng ganito. Walang hiya ka. Inaagaw mo ang asawa ko. Sino ka ba, ha? Serafin! Sinong lalaking to? Hindi mo ba ako narinig? Ako ang asawa ni Serafin. Adrian! Tama na! Ano ba? Hindi ka ba titigil, ha? Asawa? Kailan ka pa bumaba ng standard mo, Serafin? Ipagpapalit mo na lang ako sa hampas lupa pa? Kahit ano pang sabihin mo, ang hampas lupang sinasabi mo, ang pinili at pinakasalan. Ano? Masakit ba, ha? Na kahit gaano ka kayaman ay hindi mo naranasang mahalin ng isang Serafin. Anong sabi mo? Tama na! Tumigil na kayo! Victor, please. Halika na. Huwag mo na siyang pakinggan. Umalis na tayo. Anong kaguluhan to? Ikaw na namang lalaki ka? Anong ginawa mo kay Victor? Guards! Huliin niyo ang lalaking ito at ikulong sa bodega! Huwag niyong palalabasin at pakakainin para magtanda! Bitawan niyo ako! Serafin, mahal! Ano ba? Sabi ng bitawan niyo ako eh! Luna! Bantayan niyo ng maigi ang lalaki niyan! Dahil kung hindi, ikaw ang mananagot sa akin! Masusunod po, Madam. Serafin! Victor! Tara na! Babalikan kita. Hindi pa tayo tapos. Matapos kong sumugod, kinaladkad ako ng mga tauhan ni Doña Teresa papunta sa likod ng mansyon kung saan naroon ang bodega. Pagkarating namin doon, binuksan nila ang baka na pinto ng bodega, Miss Amy. At basta na lang nila ako itinulak sa loob. Pagkatapos noon, mabilis nilang isinara yun. Wala akong kahit anong makita sa loob, Miss Amy. Sobrang dilim. At humahalo pa ang amoy ng mga parang patay na hayop sa paligid. Nagsisigaw ako at pinagsisi pa ang pintuan ng bodega. Umaasang may maawa sa akin at palabasin nila ako. Pero hindi ko na halos makayanan ng amoy. Naisip ko, hindi yata sa pagkabigo sa pag-ibig ako mamamatay, kundi sa napakabahong amoy na yun, Miss Amy. Dala ng pagod sa kakasipa ko sa pintuan at sa pag-asang mabuksan ko yon, nanlalambot na lang ako at napaupo. Tinanggap ko na. Doon na yata ako mamamatay at mabubulok. Pero ilang sandali pa, dahan-dahang gumalaw ang pinto kung saan ako nakasandal. Napaatras ako ng unti-unti itong bumukas at tumambad sa akin ang hinihingal na si Luna. Ang babaeng laging tumutulong sa akin, Miss Amy.
Siya ang nagpupuslit ng pagkain para makakain ako. Palihim niya rin akong tinutulugan sa mga trabaho hindi ko matapos-tapos. Siya din ang babaeng nagbigay ng babala sa akin na ngayon sumuway sa utos ni Doña Teresa para lang puntahan at iligtas ako. Napakatigas talaga ng ulo mo. Sinabihan na kita nung una pa lang na umalis ka na pero hindi ka nakinig. Gumawa ka pa talaga ng problema. Salamat, Luna. Akala ko hindi na ako makakalabas na ng buhay. Adrian, hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Ginalit mo pa talaga si Victor. Hindi naman ako takot sa lalaking yun, Luna. Adrian, ngayon pa lang sinasabi ko na wala kang laban sa kanila. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi sila normal? Nakakaibang nila lang sila? Mapapahamak ka, Adrian. Kaya umalis ka na habang abala ang mga bantay ng mansyon. Ito lang ang pagkakataong makapuslit ka dahil bukas pa babalik sila Madam Teresa. Luna, hindi sapat yung nakita ko para maniwala ako na aswang nga sila. Maniniwala lang ako kapag ako na mismong makakita sa anyo nila bilang aswang. Kaya hindi ako aalis dito. At isa pa, kapag napatunayan kong mga aswang sila, pagbabayarin ko si Doña Teresa sa ginawa niyang pang-aalipusta sa akin. Hindi pa ba sapat ang mga ebidensyang yang ha? Tingnan mo, Adrian. Tingnan mo kung gaano sila kahalimaw. Hindi ko halos mapaniwalaan ang nakita ko, Miss Amy. Nang sipain ni Lunang bakal na gate ng bodega at itapat niya ang flashlight na dala niya sa loob, tumambad sa amin ang mga patay na hayop na nagsisimula ng mabulok. Nilalango na ang mga yun, Miss Amy. Kung kanina ay naaamoy ko lang nasa loob ng bodega, ngayon nakita ko na mismo kung anong naroon. May mga buto pa ng hayop ako nakita na nakakalat sa sahig. At ang mas nakapagpayanig sa akin, tila may mga buto rin doon ng parang buto ng tao. Hindi ko na kinaya, Miss Amy. Napaduwal ako nang mapansin kong isang punit-punit na damit ng tao na tila may laman pang natira na inuud na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dali-dali akong lumabas at nagsuka sa damuhan. Hindi ko lubos maisip na ang mga nakita namin sa loob ng bodega ay siyang nagsilbing pagkain nila. Wala silang awa. Mga tao ba ang iba na naroon sa loob ng bodega? Oo. At kung hindi pa sapat ang lahat ng yan, sumama ka sa akin. May ipapakita ko sa'yo. Teka, saan tayo pupunta? Dito, bilis. Kailangan nating mag-ingat. Baka may pumuntang tauhan dito si Madam Teresa. Pareho tayo malalagot. Nakikita mo bang makipot na hagdan na yan? Oo. Diyan ba tayo pupunta? Mukhang nasa pinakalikod na parte na tayo ng mansyon na. Tama ka. Nasa pinakalikod na nga tayo. Pero di pa rin tayo pwedeng pakampante. Kahit sabihin kong hindi na ito masyadong tinitingnan ng mga bantay. Ay baka may maligaw na isa dito at i-report tayo. Sige. Ano bang meron sa hagdan na yan? Umakyat ka na. Malalaman mo rin. Bilis at susunod ako. Katulad ng sinabi ni Luna, marahan at may pag-ingat kaming umakyat sa hagdan. Pagdating namin sa dulo nito, may maliit na bintana roon. Binuksan ko yon at pinagkasya namin ang aming mga sarili para makapasok sa loob. Napaubo pa ako dahil sa kapal ng alikabok sa loob ng kwarto. Sa tingin ko'y tambakan yun ng mga lumang gamit dahil puro kahon at mga sirang upuan ang naroon. Pero habang mas pinagmamasdan ko ang buong paligid, napansin kong parang lumang opisina at library ng mansyon ang loob ng kwarto, Miss Amy. May mga lumang libro ring nakalagay sa mga lumang bookshelf. Mukhang matagal na itong napabayaan dahil sa mga tambak na gamit sa loob. Naglakad-lakad ako at pinagmasdan ang buong lugar hanggang sa bigla akong hilahin ni Luna papunta sa kabilang bahagi ng kwarto. At doon, tumambad sa akin ang isang lumang litrato. Halos magmukha na itong painting sa tagal ng pagkakasabit ito sa pader. Hindi ko kilala ang ibang mga taong naroon sa larawan, Miss Amy. Pero may isa roon agad kong nakilala, si Doña Teresa. May hawak siyang isang batang babae na kawig ni Serafin. Habang binagmamasdan ko ang lumang larawan, may napansin ako mga simbolo na nakaukit sa frame nito. Mga simbolong hindi ko maintindihan.
Pero nang sabihin sa akin ni Luna kung anong ibig sabihin ng mga yon, doon tuluyang nabasag ang kokonti ko pang paniniwala na baka hindi totoo ang lahat ng ito. Na baka hindi totoo ang sinabi niyang aswang ang pamilya ng asawa ko. Dahil sa mga sandaling yun, Miss Amy, unti-unti ko nang tinanggap ang katotohanan na ang babaeng minahal ko ay isa ngang aswang. Ano ang ibig sabihin ng simbolong yan? Mga dasal at ritual ang ibig sabihin ng mga yan, Adrian. Yan ang isa sa patunay na isa silang aswang. Dahil ginagamit nilang dasal na yan sa mga alay at nabibiktima nila. Pero, paano mong nalaman ang lahat ng tulo na? Huwag mong Kung sabihin... ano man yung naisip mo, itigil mo na. Hindi ako katulad nila, Adrian. Narito ako dahil sa isang personal na dahilan. Kayong nalaman mo na ang katotohanan, nasa sayo ng desisyon. Kung mananatili ka pa sa lugar na to, o aalis na habang wala pa sila. Kapag umalis ako, at nalaman nilang pinatakas mo ko, ay mapapahamak ka. Ilang beses mo na akong tinulungan, Luna. Ako naman ngayon ang tutulong sa'yo. Kung ano man ang dahilan mo, ay mananatili ako hanggang sa magawa mo yon. Nababaliw ka na ba talaga, Adrian? Tingnan mo mga yan na nasa garapon. Mga buto ng mga tao yan. At mga lumang anting-anting ng mga albularyo nagtangkang pabagsakin sila. Pero ni isa sa kanila walang nagtagumpay. Pero paano ka? Wala ka rin laban sa kanila, Luna. Katulad ko, isa ka lang din normal na tao. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Adrian? Hindi nila ako papatayin dahil may kailangan sila sa akin. Sa tingin mo, paano ako nagtagal sa lugar na ito, ha? Anong ibig mong sabihin, Luna? Gusto nilang mahuling tatay ko. Dahil siya na lang ang natitirang albularyong buhay sa mga kumalaban sa kanila. Pinananatili nila akong buhay para ipain sa kanya. Hindi sila titigil, Adrian, hanggat hindi nila nauubos ang lahi nila tatay. Yung ibang nasa larawan ay napagtagumpay ang patayin ng ibang albularyo kasama si tatay. Nakatakas lang sina Doña Teresa, Ma'am Serafina at ang iba pang mga tauhan nila. Binalikan nila si tatay. Hinanap nila kami. Nung araw na yon, ako lang nakita nila. Kaya kinuha nila ako at dinala dito sa mansyon. Pero bakit hindi ka na lang din tumakas habang may pagkakataon pa? Katulad ng sinabi ko, may dahilan ako. At hindi ako makakapahig na hindi ko magawa yon. Hindi matatapos to hanggat may natitirang buhay sa mga aswang na yan. At sa tingin ko, eto na ang oras na yon. Kailangan natin puntahan ng tatay ang buko, Adrian. Siya lang makakatulong sa atin para tapusin silang lahat. Pero saan natin hahanapin ang tatay mo? Ang sabi mo nga, kinuha ka nila. Siguradong wala na din ang tatay mo doon sa dati ninyong tirahan. Alam ko kung nasan siya. Hanggat buhay ako, alam kong buhay pa si tatay. Nasabihan niya na ako noon na kung sakaling maghiwalay kami at isa lang makaligtas sa amin, ay dun sa lugar kami pupunta. Kaya natitiyak ko naroon ng tatay ko, tinihintay ako. Pero bago natin siya puntahan, tatanungin muna kita, Adrian. Handa ka bang kalabanin ang asawa mo kung sakali? Nang mga sandaling yon, Miss Abby, hindi ko mabigyan ng malinaw na sagot si Luna. Sa kabila kasi ng lahat ng nalaman ko tungkol sa totoong pagkatao ng asawa ko, ay mahal ko pa rin siya. Kahit hindi niya ako kayang ipagtanggol sa kanyang ina, hindi ko maitatanggi na may puwang pa rin sa puso ko si Serafine. Kaya kahit gaano pa kalabo, Miss Amy, naniniwala pa rin akong may natitira pa rin puwang para sa akin sa puso niya. Kahit ipinakita niyang wala na akong halaga, kumakapit pa rin ako sa konting pag-asa niyon. Iniisip ko na baka naiipit lang siya sa sitwasyon, kaya nagiging sunod-sunuran siya sa kanyang ina. Kinabukasan ay bumalik na si Doña Teresa at si Serafine. Hindi na nila kasama si Victor. Pero bago pa yon, nag-usap na kami ni Luna at nagplano. Bumalik muna ako sa bodega bago sila makauwi para hindi nila kagalitan si Luna. Napag-usapan din namin ni Luna na magpanggap na wala akong alam sa lahat ng nakita ko. Kasama na roon ang plano naming pagtakas para makahingi ng tulong sa tatay niya si Mang Ambo na isang albularyo. Sa ngayon, ang gagawin muna namin ay sumunod sa lahat ng ipapagawa nila sa akin. Magpapanggap, magtitiis, hanggang sa dumating ang tamang oras.
At may isa na akong pinakiusap kay Luna, Miss Amy. Huwag na sanang idamay pa si Serafin. Tanga na kung tanga. Pero asawa ko siya at mahal ko si Serafin. Alam kong lahat ng pinagsamahan namin noon ay totoo at yun ang pinipili kong paniwalaan. Maligayang pagbabalik, Madam Teresa at Ma'am Serafin. Nakahanda na po sa mesa ang pagkain niyo. Hindi na kami kakain. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Iyon ang aming dapat paghandaan. Sige ho, sabihin niyo lang ho kung may pag-uutos pa po kayo. Dalhin niyo dito si Adrian. May pag-uutos ako sa kanya. Sige po, ako na magdadala sa kanya dito. Adrian! Adrian! Luna, ang tagal mo namang bumalik. Nariyan na ba sila? Oo, kaya galingan mong umarte. Tara na, pinapatawag ka ni Madam. May ipagagawa daw siya sa'yo. Aba, wala ka atang tiwala sa acting skills ko ha. Baka di mo na itatanong. Oo na. Ang dami po kong sinasabi. Bilisan mo na lang dyan kung ayaw mo pareho tayong malagot. Alam mo, maganda ka sana. Kaso hindi ka lang marunong umiti. Lagi ka pang nakasigaw. At kung minsan para kang robot na walang emosyon. Ipinaglihi ka ba sa sama ng loob, Luna? Gago, tumigil ka nga. Sa susunod sa mukha mo natatama tong kamao ko. Sige ka. Oo na, titigil na. Sakit mo namang manuntok ka. Ang sungi talaga. Sa totoo lang, Miss Amy, gusto ko lang talagang pagaanin ang sitwasyon kaya inaasar ko si Luna. Pero ngayong alam kong bumalik na sila, hindi ko alam kung paano ako aakto sa harapan ni Serafin. Wala akong pakialam kung ano man ang ipagawa sa akin ng biyanan ko, Miss Amy. Nakahanda ako sa lahat ng yon. Ang iniisip ko lang talaga, ang asawa ko. Namiss niya kaya ako? Saan ba sila nagpupunta tuwing umaalis sila? Ang dami kong gustong itanong sa kanya, Miss Amy. Pero higit sa lahat, may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Mahal pa ba ako ng asawa ko? Akalain mo nga naman. Buhay ka pa pala. Matibay din pala ang mga kagaya mong mababang uri ng mga nilalang. Pinapatawag niya raw po ako. Ang sabi ni Luna may ipagagawa raw po kayo sa akin. Bakit hindi ka muna maupo dito? Kumain ka, iho. Hindi na po, madam. Tinatanggihan mo ang alok ko? Sayang naman ang mga pagkaing niluto ni Luna kung walang kakain. Serafina na, pagsilbihan mo ang asawa mo. Mama, Oh, bakit ganyan kayo? Pati ikaw? Tatanggihan mo ko? Alam kong nagkakamubutihan na kayo ni Victor. Kahit sa huling pagkakataon. Bakit hindi mo iparanas kay Adrian ang pagiging asawa mo sa kanya? Kawawa naman kasi. Dahil sa mga susunod na araw, ay hindi na siya ang asawa mo. Noong mga oras na yon, Miss Amy, parang gusto ko nalang magwala. Nanginginig ang mga kamao ko habang pilit kong pinipigilan ang emosyon ko. Akala ko malakas na ako eh. Akala ko hindi na ako tatablan ng mga salita ni Doña Teresa. Pero masakit pa rin pala. Masakit marinig mula mismo sa bibig niya na may iba nang nagugustuhan ng asawa ko. Masakit, Miss Amy. Sa isang iglap, parang nawala lahat ng pag-asang pinanghahawakan ko. Adrian, Totoo ba? Totoo bang sinabi ng mama mo? Adrian naman. Adrian na lang? Wala nang mahal? Ayos lang. Kahit masakit, tatanggapin ko. Kung saan ka masaya, mahal. Kung wala na talagang pag-asa, kung wala na talaga ako po ang dyan sa puso mo, tatanggapin ko. Sana mapatawad mo ko. Hindi ko... Tama na yan, Serafin.
Tigilan nyo na ang dramang to. Pumanhi ka na sa taas at ikaw lalaki, magsiba ka ng kahoy sa likod. Hindi ka kakain at magpapahinga hanggat hindi ko sinasabi. Luna, dalhin mo na siya sa sibakan! Bago ako nagpahila kay Luna ay tiningnan ko pa ng isang beses ang asawa ko. Pinakita akong lungkot sa mga mata niya, Miss Amy. Yung mga tingin niya na parang may gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi niya magawa dahil tila may pumipigil sa kanya na gawin ang bagay na yun. Okay ka lang ba? Tatagan mo ang loob mo, Adrian. Mamayang gabi, gagawin na natin ang plano. Nagmahal ka na ba, Luna? Oo. Kaya nga ako nandito para ipagiganti ang importanteng taong kinuha nila sa akin. Sa amin ni Tatay Ampo. Yan palang dahilan mo. Sino bang kinuha nila sa inyo ng tatay ambo mo? Si nanay. Kinuha nila ang nanay ko. At walang awa nilang pinatay. Kaya hindi ako papayag na hindi ko mabibigyan ng hustisya ang pagkawala niya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Paano kung may kinalaman si Serafin sa nangyari noon? Ano sabi mo? Hindi kita gaanong naintindihan. Ang sabi ko, umpisahan mo na magsibak dahil malapit ng gumabi. Huwag ka mag-alala. Pagbupuslit ako ng pagkain mamaya para sa iyo. Salamat ha. Ang dami mo nang naitulong sa akin, Luna. Dahil sa'yo, nakahanap ako ng kakampi. Wala yun. Sino pa bang magdadamayan dito kundi tayo lang din? Mga aswang ang mga kalaban natin. Tapos tayo lang ang dalawang normal na tao nakatira sa bahay na to. Mag-aaway pa ba tayo? Ngumiti ka? Totoo ba itong nakikita ko? Wala ka nakita. Sige, alis na ako. Ang ganda mo. Sinabihan na kita na sa susunod sa mukha mo natatama to Ang sakit mo naman manuntok. Ano? Gusto mo pa, ha? Amazona. Kawawa naman ang lalaking magkakagusto sa'yo. Under mo na agad. Napaka-brutal mong babae ka. Sa totoo lang, Miss Amy, nagpapasalamat ako na may Luna. Kasi kung wala siya, baka nabaliw na ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon. Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana ako na lang ang umiwas kay Serafin noon nung una niya ako nilipitan. Pero naisip ko rin, kung hindi nangyari ang lahat ng yon, hindi ko rin makikilala si Luna. Hindi ko malalaman na may isang taong tulad niya na nangangailangan din pala ng tulong. Kinagabihan, nasa likod pa rin ako ng mansyon at nagsisibak ng kahoy. 2 beses na rin akong lihim na hinatira ng pagkain ni Luna, Miss Amy. At sa pangatlong beses niyang bumalik, kitang-kita ko sa mukha niyang labis na pag-aalala. Humahango siyang lumapit sa akin. Noong mga sandaling yun, Miss Amy, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit bigla ako nakaramdam ng kaba dahil sa itsura ni Luna. Ngayon ko lang kasi nakita ang mukha niyang puno ng takot. Sanay kasi ako makita siya na walang emosyon, nagsusungit, tahimik, at parang walang pakialam sa paligid. Pero nung mga sandaling yun, Miss Amy, ibang Luna ang nakita ko. Adrian! Anong nangyari, Luna? Bakit ganyan ang itsura mo? Takot na takot. Ngayon lang kita nakitang nagkaganyan na. At saka ano yung hawak mo? Adrian, kailangan na nating umalis. Kailangan na natin puntahan si Tatay Ambo sa lalong madaling panahon. Teka, kumalma ka muna. Ipaliwanag mo muna sa akin ang maayos. Ano nangyari sa loob? At ano yung hawak mo? Anong meron sa itim na librong yan, Luna? Narinig kong usapan nila Madam Teresa kanina kasama si Ma'am Serafina at Victor. Bumalik siya, Adrian. May binabalot silang masama sa pagdating ng kabilugan ng buwan. 2 araw mula ngayon, Adrian. At itong librong hawak ko at ang mga kahoy na pinapasibak sa'yo, gagamitin nila sa ritual. Adrian, hindi lang to isang lumang libro. Isa itong lumang talaan ng mga pangalang nabiktima na nila. Nakita ko ang pangalan ni Nanay. Nakita ko rin ang pangalan mo sa huling listahan. Ikaw nang isusunod nila, Adrian.
Paano mo nakuha to, Luna? Tama ka. Nandito nga ang pangalan ko. Lihim akong pumuslit papasok sa kwartong pinanggalingan nila. Pagkatapos nila mag-usap-usap, nakita ko may inilista si Madam sa itim na librong to. Naalala ko noon, nabanggit sa akin ni Tatay Ambo na may sinasabi raw mga matatandang albularyo noon na may itim na libro na kung saan makikita ang kahinaan ng mga aswang. Kaya kinuha ko to. Baka ito na yung sinasabi nila, Adrian. Kaya kailangan ko itong ibigay kay Tatay. Kung ganun, kailangan na nating maganda. Kung ngayong gabi tayo aalis, ay kailangan nating pagplanuhan ng maayos kung paano tayo makakaalis. Aray! May sugat ka? Dugo! Maaamoy ka nila, Adrian! Takpan mo yung sugat mo! Adrian, si Victor, maaamoy ka niya! Baka kung anong gawin niya sa'yo, kailangan na nating umalis! Tana, huwag ka nang umiyak. Akong bahala. Bakit ayaw pa rin tumigil? Akin na! Teka, Luna, anong gagawin mo? Mabilis akong hinila ni Luna papunta sa mga nagtataasang damo sa likod ng mansyon. Malapit sa lugar kung saan ako nagsisibak ng kahoy, Miss Amy. Lakad takbong ginawa namin. Sabay hawi sa makakapal na damo. Hanggang sa tumambad sa amin ang daan papasok ng gubat. Habang papasok kami, naramdaman kong mabilis na yabag na tila nakasunod sa amin. Pinaghalong takot at kabang bumalot sa akin, Miss Amy, dahil sa kakaibang presensya sa paligid. Alam kong ramdam din yun ni Luna. Dahil nanginginig ang mga kamay niya habang nakahawak sa palad ko may sugat. Ilang sandali pa, hinila niya ako sa likod ng isang malaking puno at doon kami nagtago. Nagulat ako nang ilapit niya sa bibig niyang sugat ko at sinipsip yun para tumigil sa pagdurugo. Pilit kong hinihilang kamay ko, pero lalo lang niyang hinihigpitan ng hawak sa aking kamay. At sa unang pagkakataon, Miss Amy, nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon sa puso ko. Hindi ko maintindihan. Pero habang tinitingnan ko si Luna, lalo na mga mata niyang punong-puno ng pag-aalala sa akin, ay may isang bagay na biglang kumising sa akin. Lumakas ang tibok ng puso ko, kasabay ng malamig na ihip ng hangin sa paligid. Nang mag-angat siya ng tingin sa akin, Miss Amy, at magkatitigan kaming dalawa, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla akong nahalikan si Luna sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng nangyari, pareho kami nawalan ng imik ni Luna, Miss Amy, at nagpapakiramdaman lang. Hindi siya nagalit sa akin, hindi niya ako sinigawan, hindi niya ako sinuntok kagaya ng dati niyang ginagawa, at hindi rin niya binitawan ang kamay ko. Habang sabay kaming papasok sa masukal na kagubatang yun. Pagod ka na ba? Pwede tayo magpahinga sandali kung gusto mo. Luna, hindi ka ba galit dahil sa ginawa ko? Huwag lang muna natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan, Adrian. May mas matindi pa tayong kakaharapin na dalawa. Tsaka alam ko naman na bigla ka lang. Patawad, Luna. Hindi ko sinasadya. Nadala lang Okay ako na, Adrian. Hindi ako galit sa'yo. Alam ko namang mahal mo ang asawa mo eh. Kung ano man nangyari kanina, kalimutan na natin yon. Tara na. Magpatuloy na tayo. Konti na lang naman, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Sige, tara na. Siya nga pala. Yung kanina, bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinipsip ang dugo ko? Naalala kong sinabi mo at ang takot mo kay Victor na baka maamoy niya ako. Ginawa ko yon para patigilan ang pagdurugo ng sugat mo at para hindi ka niya maamoy. Natakot ako eh. Dahil ayoko mangyari sa'yo nangyari sa akin. Anong ibig mong sabihin? Dahil dito, habang buhay ko nagdadalhin ng mga markang yan, Adrian. Halos manghina ako, Miss Amy, nang itaas ni Luna ang damit niya sa likuran at ipakita sa akin ang mahabang marka sa kanyang likod. Peklat na lang ang mga yun ngayon, Miss Amy. Pero halatang napakalalim ng mga sugat na yun nung sariwa pa. Hindi ko lubos maisip kung paano siya nagsisigaw at nagmakaawa sa kung sino man ang gumawa nun sa kanya. Nang hindi ko na kinayang tingnan pa, ako na mismong nagbaba ng damit niya. At doon, hinayaan kong umiyak si Luna sa akin bisig habang inaalala niyang nangyari sa kanya.
Sino walang pusong gumawa niyan sa iyo, Luna? Si Victor. Siyang gumawa sa akin nun. Nasugatan kasi ako ng kutsilyo sa kamay nung inutusan ako magluto ni Madam Teresa. Nabigla na lang ako nung may biglang dumambas sa akin at umatake sa likuran ko. Nakawala ako pero naabot niya pa din ako gamit ang kanyang matutulis na kuko na bumaon sa akin likuran. Nagsisigaw ako. Pero huli na dahil nasugatan na ako nung maawat siya ni Madam Teresa. Kaya natakot ako nung makita ko na may sugat ka. Dahil alam kong nandun lang si Victor sa paligid. Natakot ako, Adrian, na maamoy niyang dugo mo. Dana, pinapangako ko, hindi ka na masasaktan ng Victor na yon. Pasensya na. Nakita mo patuloy ako sa ganitong sitwasyon. Wala yun. Kung tutuusin, hindi pa nga ako nakakabawi sa mga ginawa mo sa akin. At saka, sa'yo na rin nanggaling na sino pa bang magdadamayan kung hindi tayong dalawa? Oo nga. Salamat, Adrian. Ayan. Salamat naman at napatawa kita. Hindi ko na lang pala itutuloy. Baka suntukin mo na naman ako eh. Mabuti naman napigilan mo dahil handa ng kamao kung tatama dyan sa nguso mo. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap namin ni Luna nung mga sandaling yon, Miss Amy, bahagya akong nakalimutan ng lungkot, sakit at takot. Sa maikling oras na yon, nagkaroon kami ng kakampi sa isa't isa. Hanggang sa wakas, Miss Amy, narating na rin namin ang pinakapusod ng gubat, ang lugar kung saan nakatira ang tatay ni Luna na si Mang Ambo. Hindi alintanang pagod, agad na nagtatakbo si Luna papasok sa loob ng kuweba. Akala ko, Miss Amy, dilim ang sasalubong sa amin sa loob. Pero pagpasok namin, sinalubong kami ng liwanag mula sa mga lampara at mga sulo na nakasaksak sa bawat gilid ng kuweba. Naamoy ko rin sa paligid ang matapang na amoy ng insenso at ang halo-halong samyo ng mga halamang gamot. Hanggang sa maya-maya, lumabas ang isang lalaking may edad. Mahaba ang balbas niya at halos kulay puti na rin ang kanyang buhok, Miss Amy. May nakabidbid na tali sa kanyang noo at may suot siyang tila isang medalyon sa kanyang leeg. Magaan ang aura at itsura ni Mang Ambo, Miss Amy. At kitang-kita ko kung paano napaiyak ang mag-ama nang sa wakas ay magkita na rin silang dalawa. Noong mga sandaling yon, Miss Amy, napatanong ako sa sarili ko, ano kayang pakiramdam ng may magulang? Ano kayang pakiramdam ng yakap ng isang ina at ng isang ama? Hindi ko kasi naranasan ang mga yon, Miss Amy, dahil lumaki ako sa isang bahay ampunan. Pero gayon pa man, ay masaya ako para kay Luna. Tatay Ambo! Tatay ko! Miss na po kita! Luna, anak ko. Sa wakas ay nagkita na rin tayo. Kay tagal ko ginintay na makasama kang muli, anak. Hindi ako nawala ng pag-asa na magkikita rin tayong muli. Alam kong buhay ka at babalik ka, anak. Tapos na ang paghihintay natin, Tay. Ito na ang oras para balikan natin sila. Bibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ni nanay. Malapit ko nang mabuo ang orasyon, anak, na pwede nating gamitin laban sa kanila. Pero may kulang pa para makompleto ko yun. Tay, eto. Baka makatulong ang lumang librong dala ko. Oo nga po pala. Si Adrian po, Tay. Kaibigan ko po. Masaya po akong makilala kayo, Mang Ambo. Ako po si Adrian. Nakikita ko sa mga mata mo ang katapatan sa iyong iniirog, iyo. Sa kabila naglalaman at natuklasan mo, sa pagkatao niya ay tinanggap mo siya. At hindi nagbago ang pagmamahal dyan sa puso mo. Isang malaking sakripisyo ang mangyayari. Sana'y maging handa ka. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Ambo? Malapit nang matapos ang paghihirap, iho. Hindi ko alam, Miss Amy, kung ano ang ibig sabihin ni Mang Ambo nang sabihin niyang may malaking sakripisyong magaganap at malapit nang matapos ang paghihirap.
Nung mga sandaling yon, aaminin ko, nakaramdam ako ng kaba. May bagya ring takot na biglang humapang sa dibdib ko para kasi may mangyayari hindi maganda. Pero mabilis ko ring inalis sa mga bagay na yun sa aking isipan, Miss Ami. At pinaniwala ko na lang ang aking sarili na ang tinutukoy ng mag-ambo na matatapos na paghihirap ay ang mga nangyayari sa amin ngayon. May nakita na po ba kayo, Tay? Wala na dito ang pinakaimportanteng pahina na kung saan ay nandoon nakatala ang kahinaan ng mga aswang. Kung wala na po mga tinutukoy ninyo, ano na pong gagawin natin ngayon, mga ambo? May paraan pa para matalo sila. Pero magagawa ko lang yon kapag sumapit na ang kabilugan ng buwan. Pero kailangan magkaroon ng isang alay. Yun ang kukumpleto sa orasyon para matalo ko sila. Alay? Anong ibig niyo sabihin, Tay? Isang alay na hindi pilit kundi kusa. Isang aswang na iaalay ang kanyang sarili para matapos na ang lahat. Wala na po bang ibang paraan? Mahirap naman po ata yan, Tatay. Sino naman pong aswang kusang mag-aalay ng sarili niya para matapos sila? Meron pa naman. Kaya lang, mas mabisa talaga yun, anak. Sakripisyo ng isang aswang na matagal nang naghihirap at gusto nang makalaya. Pagkatapos sabihin ni Mang Ambo ang mga salitang yon, bigla siyang tumingin sa akin, Miss Ami. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa mga sandaling yon, bigla ako nakaramdam ng matinding hapdi sa dibdib ko. May imaheng pilit na pumapasok sa isip ko. Pero mabilis ko yung itinaboy sa aking isipan dahil pakiramdam ko, hindi ko kakayaning harapin yun, Miss Ami. At doon ko rin unti-unting napagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Mang Ambo. Kanina ka pa tahimik dyan ah. Tapos di mo rin gaanong nagalaw ang pagkain mo. Ayos ka lang ba, Adrian? Luna, paano namatay ang nanay Lumen mo? Ang sabi mo, kinuha siya sa inyo ng mga aswang? Pero sa paanong paraan? 10 taong gulang ako nung manilbihan ng mga magulang ko sa pamilya nila Doña Teresa. Isang katulong nanay Lumen ko. Si Tatay Ambo naman, hardinero sa mansyon. Wala kaming kaalam-alam na mga aswang ang pamilyang yon. Namuhay kami sa poder nila ng payapa. 6 na taon kami nakisama sa kanila, Adrian. 16 anyos na ako noon. Si Ma'am Serafin naman, pagdi-18 na. To nag-umpisa ang pangungot namin ni Tatay. Halika na, Luna. Kailangan na nating umalis. Pero, Tati, si Nanay! Balikan natin siya! Iligtas natin si Nanay, Tay! Wala nang nanay Lumen mo, anak. Kinain siya ni Serafin. Hindi! Nanay! Magbabayad siya! Magbabayad silang lahat! Babalikan natin sila, anak. Babalikan natin sila. Si Serafin? Siya ang pumatay sa nanay mo? Oo. Siyang pumatay sa nanay ko. Nung araw nung tumuntong siya sa edad na 18, ay naghanap ng sariwang dugo't laman si Ma'am Serafin. At nakita niya si nanay na dapat hahatiran lang siya ng simpleng pagkain. Pero si nanay ang naging pagkain niya. Kinusto man niya o hindi, siya pa rin ang dahilan kung bakit nawala sa amin ni tatay si nanay. Ganong edad kami nagkakilala ni Serafin. Ang sabi niya, tumakas siya sa kanila dahil ayaw niyang magpakasal sa lalaking sinasabi sa kanya ng kanyang ina. Diyos ko, hindi ko alam, Luna, na iba palang tinakasan niya. Para silang mga bagong silang nun, Adrian. Hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkasabi kumain ng tao o hayop. Pero hindi ko matanggap. Bakit si nanay pa? Bakit kailangan mangyari pa yun sa kanya, Adrian? Hindi ko alam, Luna. Wala akong alam. At hindi ko rin lubos maisip na si Serafin ang may gawa nun. Adrian, kung ano man ang mangyari bukas kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, sana'y patawarin mo kami sa gagawin namin ni tatay.
Alam kong mahal mo si Serafin. Pero Adrian, mahal ko din ang nanay ko. Hindi pag-aaralan ng ilang taon ni tatay ang pagiging albularyo niya sa wala lang. Bumalik na siya noon kasama pa ng iba para iganti si nanay. Pero may natira pa, Adrian. At hindi papayag si Tatay Ambo na hindi sila maubos. Nung mga oras na yon, Miss Ami, hindi ko na napigilan ang luhang tumulo sa aking mga mata. Sa kabila ng pananakit ng aking biyanan at pagtalikod ni Serafin sa akin, at kahit nalaman kong aswang siya, siya pa rin ang tinitibok ng puso ko. Tama si Tatay Ambo sa sinabi niya na tunay at tapat ang pagmamahal ko kay Serafin. Pero habang nakikita ko rin si Luna na naghihirap at ramdam kong pagnanais niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina, mas lalo pang pinigang puso ko. Mahalaga na rin siya sa akin. Kaya napakahirap, Miss Ami. Ang hirap gumawa ng desisyon na walang masasaktan. Pero napaka-imposible, Miss Ami. Imposibleng walang masaktan sa amin. Oras na mga anak. Kailangan nyo nang bumalik dahil mamaya na ang kabilugan ng buwan. Kailangan nyo nang maganda, lalo ka na Adrian, dahil ikaw ang panghuling alay na nasa listahan nila. Isuot mo ang anting-anting na ito. May dasal at proteksyon na yan, iho. Kagaya ng suot ng anak kong si Luna. Dalhin nyo ang maraming asin at bawang na ito at isaboy sa daraanan nyo pabalik. Dahil sa mga oras na ito, alam kong pinakikilos na ni Teresa at Victor ang mga tauhan nila. Huwag kayong mag-alala. Susunod agad ako. Kailangan ko lang pagtibayin pa ang ritual na gagawin mamaya. Sige po, Tatay. Magkita na lang po tayo mamaya. Mag-iingat po kayo rito. Yung biling ko sa iyo, anak. Kailangan din nating makuha ang dasal at orasyon ng mga aswang. Kung mahahanap mo lang sana yung matagal nang nais kunin ng mga ninuno nating albularyo na nasawi dahil doon, ay mas mapapabilis ang pagtapos natin sa kanila. Sisikapin kong mahanap, Tay. Aalis na po kami, Mang Ambo. Mag-iingat kayo mga anak. Tahimik naming tinahak ni Luna ang daan pabalik ng mansyon. Ang kuta ng mga aswang. Sa bawat madaanan namin, Miss Ami, nagsasaboy kami ng bawang at asin, katulad ng biling ni Mang Ambo. Alam kong may laban na kami. Pero akala lang pala namin yon. Dahil hindi pa namin nakakalahati ang daan, ay sinalubong na kami ng mga tauhan ni Victor at ni Doña Teresa. Kakaiba ng mga itsura nila, Miss Ami. May katawan silang parang tao, pero nag-iba ng kulay ng mga mata nila. Ang dating itim, ngayon kulay pula na. Nakalabas ang matutulis nilang pangil at kuko. Kumulubot ang mukha nila, tumulis ang mga tenga at ang bibig nila naglalaway. May bahid ng dugo na tila sabik makakain ng sariwang laman. Sinabuyan namin sila ng bawang at asin, pero wala ito naging epekto sa kanila. Lalo na mga medalyon at anting-anting namin, wala ring nagawa. Dahil sa bilis at lakas nila, dadakip kami ng mga tauhang aswang ni Doña Teresa at dinala sa mansyon. At doon, naghintay sa amin ang kanilang pinuno. Walang iba, kundi ang biyanan ko. Bitawan niyo kami! Ano ba? Anong ginagawa niyo? Akala niyo ba hindi namin alam na umalis kayo? At humingi ng tulong sa huwad na albularyong yon? Anong ibig ninyong sabihin na wad? Peke ang lalaking yon. Dahil matagal nang wala sa mundo ang totoong ambo. Hindi totoo yan! Buhay ang Tatay Ambo ko! Hindi ba kayo nagtataka kung bakit wala man lang nangyari sa mga proteksyon na binigay sa inyo laban sa amin? Buhay si Tatay! Buhay siya! Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo! Siya ang nakasama namin! Hindi ako sino maghuwad na tinutukay mo! Tumahimik ka! Kunin yung babaeng taksil na ito! Ikulong at parusahan! Naghihintay na si Victor sa kanya sa basement.
para makipaglaro. Bitawan niyo si Luna! Napakawalang iya mo, Doña Teresa! Pagulan niyo ako dito! Tulungan mo ako! Bitawan niyo ako! Pakiusap mo niyo ako! Adrian! Maawa kayo sa akin! Dapat lang yan sa kanya. Sinabihan ko na siya na huwag siyang sumuway sa akin kung gusto niyang humaba ang buhay niya. Pero anong ginawa niya? Akala niyo ba hindi ko alam ang palihim niyang pagtulong sa'yo? Kaya kung ano bang kahihinat na ni Luna ngayon, ay kasalanan mo, Adrian! Pakawalan ninyo si Luna! Napakahalimaw mo, Doña Teresa! Huwag kang masyadong mainip, Adrian. Malapit na ang kabilugan ng buwan at mararanasan mo rin kung gaano ako kahalimaw! Hinding-hindi ko makakalimutan, Miss Amy, ang mga daing at pakiusap ni Luna habang sinisigaw niyang pangalan ko't humihingi ng tulong. Napaiyak na lang ako habang pilit ding kumakawala sa kadenang nakatali sa akin. Wala akong magawa noon, Miss Amy. Dinig ko ang bawat hampas ng latigo at ang bawat hiyaw ni Luna tuwing tumatama yun sa kanya. Napapamura na lang ako sa galit at sakit habang pinakikinggan kong lahat. Dahil maski ako, wala ring magawa. Napakawalang kwenta ko ng mga oras na yan, Miss Amy. Pero itinatak ko sa isip ko na sa oras na makawala ko, pagbabayarin ko silang lahat. Nang iwanan ako ni Doña Teresa sa sala, kasama ang iilang bantay na aswang, hindi ako tumigil sa pagpilit na makawala. Pinilit kong galawin ang bakal na tanikalang nakapulupot sa katawan ko hanggang sa unti-unti kong naramdaman ang pagluwag nito. Hindi ako nagpahalata, Miss Amy. Tiningnan ko ang mga aswang na naiwan para bantayan ako. At nang tuluyan ang lumuwag ang tali, ginamit kong buong lakas ko. Hinila kong kadenang nakatali sa akin at pinaghampas ko yun sa 3 bantay na iniwan ni Doña Teresa. Hindi ko sila tinigilan hanggang sa makita ko silang mangisay at tuluyang maglaho, parang bula sa hangin. Pagkatapos noon, mabilis akong tumakbo papuntang basement. Pero hindi pa man ako nakakarating, napahinto ako, Miss Amy, sa akin nakita. Si Serafin, ang asawa ko. Kasama niya ang sugatang si Luna. Akay-akay niya ito. Pagkakita niya sa akin, agad niya akong sinenyasan na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Dinala namin si Luna sa kanyang kwarto dahil yun lang ang lugar na ligtas. Ang lugar na hindi maiisip pasukin ng kanyang ina at ni Victor. Hindi sila maghihinala na si Serafin mismo ang tumutulong kay Luna para makatakas. Hindi ako makapaniwala, Miss Amy, na sa unang pagkakataon, sinuway niya ang kanyang ina. Pero mas lalong hindi ko rin mapaniwalaan ang nakikita ko dahil ang kaharap ko ay hindi ang normal kong asawa, kundi ang tunay niya ng anyo, ang anyo ng isang aswang. Bakit mo siya tinulungan? Malaki ang kasalanan ko kay Luna. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Nang mga panahon yun, wala ako sa sarili ko. Si Luna, halos sabay na kaming lumakas sa mansyon. Napakabuti nila sa amin, lalo ng ina niya. Sa kanya ko unang naranasan ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Bukas na ang kaarawan mo, Iha. May gusto ka bang ipabili o kaya ipaluto sa akin? Mabuti ka pa ni Lome na alala mo. Samantalang si Mamay walang pakialam sa akin. Pakiramdam ko tuloy. Hindi naman niya ako mahal at wala talaga akong halaga sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Serafin. Walang magulang na kayang tiisin ang anak. Pero iba si Mama Teresa na Lumen. Kayo nga lang po ang nagmalasakit sa akin. Kaya ang swerte po ni Luna sa inyo. Dahil kayong naging nanay niya. Ay nako, ito talagang alaga ko. Sige na, ang mabuti pa matulog ka na. Para bukas ay maganda ka sa kaarawan mo. Nay, paano kung may nagawa akong isang bagay na hindi maganda? Yung bagay na hindi ko kagustuhan at hindi ko kontrolado. Natatakot ako, Nanay. Ano bang ibig mong sabihin, Iya? Halika nga rito. Sasamahan na lang kitang matulog, katulad ng nakagawian natin. Sayang at wala si Luna ngayon.
Tatlo sana tayo dito sa malaki mong kwarto. Mahal po kita, Nanay Lumen. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Kahit hindi niyo naman po ako totoong anak, pinaramdam niyo sa akin kung paano ba magkaroon ng isang tunay na ina. Mahal din kita, Serafin. Salamat at kahit malayong estado ng ating pamumuhay tinuring mo kaming pamilya mo. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako, Nanay Lumen. Paano mo siya nagawang patayin, Serafin? Alam ko, walang kapatawaran ang ginawa ko at habang buhay ko yung pagdudusahan. Pagkatapos mamatay ni Nanay Lumen, hindi na ako kailanman kumain ng laman ng tao. Tumakas ako sa mansyon at doon nakilala kita. Pinigilan ko ang sarili kong gutom, Adrian. Dahil nanaig ang pagmamahal ko sa'yo. Gusto kong mamuhay ng normal at maging malaya kasama ka. Hindi ko maintindihan, Serafin. Kung gusto mong mamuhay pala na kasama ako, bakit pa tayo bumalik dito? Dahil dito alam ko ligtas ka. Kahit pinahihirapan ka ni Mama, dito alam kong mabubuhay ka. Kaya kita'y sinama sa mansyon. Alam ni Mama Teresa ang nangyayari sa akin sa labas. Pinagbantaan niya ako, papatayin ka niya kapag hindi po ako umuwi sa kanya. Adrian, kaya ako naging sunod-sunuran sa kanya. Para lang masiguro kung ligtas ka. Mahal, patawarin mo ko. Yun lang ang tanging paraan na alam ko para mabuhay ka. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sana'y nakagawa ko ng paraan. Magpapakalayo-layo tayo sa lugar na hindi nila mahahanap. Mamumuhay tayo ng malaya, Serafin. Malayo sa mundo mo. Mahal kita, Serafin. Kahit ano ka pa. Kahit nakikita ko ang anyo mong aswang. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin kong makasama. Nung mga oras na yon, Miss Ami, nag-iyakan lang kaming dalawa ng asawa ko. Napakasakit ng lahat. Hindi ko akalaing darating kami sa ganong sitwasyon. At kahit hindi ko na makita ang dating mukha ng babaeng minahal ko dahil sa anyo nitong aswang, hindi naman nagbagong tibok ng puso ko, Miss Ami. Nakilala ko pa rin si Serafin sa kabila ng pagbabagong anyo niya. Mula sa isang napakagandang mukha, kumulubot ang kanyang balat, namula ang kanyang mga mata, humaba ang kanyang mga pangil at kuko. May mga maiitim na ugat na gumapang sa kanyang lieg at mga braso. Pati ang kanyang mga tenga ay humaba na rin. At maging ang lambing ng boses niya ay napalitan ng malamig at mabangis na tunog. Pero hindi ko inalintan ang lahat ng yon, Miss Ami. Dahil tanggap ko ang asawa ko ng buo. Sa mga sandaling yon, pinilit ko siyang umalis na kami. Sinabi kong tumakas na lang kami para makalayo sa lahat ng ito. Pero umiling si Serafin. Sinabi niya na kahit tumakas kami, hindi rin daw kami matatahimik. Kaya tatapusin na raw niyang lahat. At nang sabihin niya yon, Miss Ami, parang may malamig na kamay na tumaklot sa puso ko. Biglang bumalik sa isip ko ang sinabi ni Mang Ambo nung nasa kuweba pa kami. Kaya mo pa ba, Luna? Kaunti na lang ang oras na natitira. Malapit ng kabilugan ng buwan. Naghahanda na sila para sa ritual. Kaya habang abala pa sila, kailangan nyo nang makalayo sa lugar na ito. Ihahatid ko kayo hanggang sa bukana ng gubat. Hindi ako pwedeng magtagal doon. Kailangan kong bumalik sa loob para linlangin sila. Mahal, pakiusap. Sumama ka na sa amin. Hindi pwede, Adrian. Hindi matatapos ang kaguluhang ito kung sasama ako sa inyo. Eto, Luna. Isuot mo muna ito habang hindi pa kayo nakakarating kay Tatay Ambo
para magamot ang mga sugat mo. Galing ito sa lola ko. May kapangyarihan ng kwintas na yan para mapabilis ang paghilom ng sugat ng mga tulad namin. Pero dahil tao ka, mas mabagal ang bisa nito sa iyo. Pero kahit papano, makakatulong pa rin yan para hindi ka tuluyang manghina. Bakit mo ginagawa ito, Serafin? Dapat magalit ako sa iyo. Dapat kasuklaman kita. Pero inintindi ko na hindi mo gustong nangyari. Nung bumalik ka, alam ko napilitan ka lang sumunod at kainin ulit ang mga pagkain matagal mo nang kinalimutan. Doon ko napatunayan na hindi mo ginustong nangyari kay Nanay Lome. Patawarin mo ako, Luna. Patawarin niyo ako ni Tatay Ambo. Bilang kapalit ng lahat ng naging kasalanan ko. Ako na mismo ang tatapos ng kaguluhan ito. Sige na, umalis na kayo. Malapit na silang matapos ang unang orasyon. Sigurado nga hanapin ka nila, Adrian. Ikaw ang napili nilang ialay para lalong lumakas ang lahi naming mga aswang. Pero hindi ako papayag na mangyari yun. Kaya umalis na kayo habang may oras pa. Serafin! Wala na akong nagawa, Miss Ami, nang itulak kami ni Serafin papasok sa gubat. Noong mga oras na yon, ay sa akin na nakasalalay ang buhay ni Luna. Kaya nagpasya akong itago muna siya sa isang ligtas na lugar. Iiwan ko muna siya roon at saka ako babalik para tulungan ng asawa ko si Serafin. Hindi ko kaya may mangyari masama sa kanya, Miss Ami. Hindi ko kakayanin. Kaya nang makahanap ako ng lugar sa gubat na alam kong ligtas si Luna, doon ko siya itinago. Sinabihan ko siyang hintayin niya lang kami ron. Maigpit niya ako hinawakan sa kamay at binilinan ako mag-ingat at buhay na bumalik. Gusto mang sumama ni Luna, Miss Ami, ay hindi ako pumayag. Mahina pa siya dahil sa mga sugat niya. At kung sakali hindi man ako makaligtas sa mga oras na yon, alam kong kahit papaano ay may nagawa akong tama. At yun ay ang mailigtas si Luna sa kapahamakan. Bakit ka pa bumalik? Hindi ko hahayaan na ikaw lang ang lumabang mag-isa, Serafin. Adrian naman! Hindi kita iiwan. Naiintindihan mo? Magkasama nating tatapusin ito, mahal. Mga hangal! Hindi ko alam na magagawa mo kaming pagtaksilan, Serafin. Ano bang nakita mo sa mababang uri ng nilalang na yan, ha? Lahat ng hindi ko nakita sa iyo, kay Adrian ko nakita. Walang iya ka! Huwag mong sasaktan ang asawa ko! Yan ang bang kaya mo! Kahit patayin mo man ako ngayon, habang buhay kang magiging tanan. Dahil hindi pa rin ikaw ang pinili ni... Victor! Bitawan mo siya! Hulihin niyo sila! At dalhin sa ritual ng bulwagan! Nang mabitawan ako ni Victor, Miss Ami, dahil sa biglaang pag-atake ni Serafin at sa pagkagat nito sa kanyang lieg, agad siya nag-utos sa mga tauhan niyang aswang na dakpin kami ng asawa ko. Katulad ng mga tauhan niya, Miss Ami. Nagbago na rin ang anyo ni Victor. Aaminin ko, mas malakas siya kumpara sa akin, kaya hindi ko na rin napigilan ang paghihina ng katawan ko. At nang tuluyan nila kami mahuli, hindi na ako nakapiglas pa. Dinala nila kami sa lugar kung saan gaganapin ang ritual. Pagdating namin doon, ay nadatnan namin si Doña Teresa na umuusal ng mga orasyong hindi ko maintindihan. Sa gitna ng lugar ay naroon ang mga kahoy na ako mismo nagsibak noon. Ngayon ay nakasalansan yon at naglalagablab ng apoy. Pinapalibutan yon ng mga aswang ng paikot habang sabay-sabay silang nagdarasal. Nang makalapit kami ay bigla silang tumigil. Unti-unti silang tumingala sa langit at doon ko napagtanto, Miss Ami, sumapit na ang kabilugan ng buwan. Sabay-sabay silang umalulong na parang mga aso. Nakakakilabot yun, Miss Ami. Aaminin kong nakaramdam ako ng matinding takot sa mga sandaling yon. Takot na baka doon na tuluyang matapos ang lahat para sa amin.
Pero nabigyan ako ng konting pag-asa nang bigla may dumating. Si Mang Ambo, kasama si Luna. Nakita kong maayos ng kalagayan ni Luna, Miss Ami. Mukhang tumalab na sa katawan niya ang bisa ng kwintas na ibinigay ni Serafin sa kanya. Sa pagdating nila, parang bumalik ang lakas ko para lumaban. Inugot ko ang anting-anting na nasa liig ko at agad kong isinakal yun sa liig ng aswang na nakahawak sa akin. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa tuluyan itong mangisay at mawala ng hininga. At yun, Miss Ami, ang naging hudyat ng matinding labanan namin laban sa mga aswang. Sa ngalan nagliwanag ng langit at nagkapangyarihan ng may kapal, ako'y nananawagan sa mga bantay ng kabutihan. Huwag ninyong hayaang manaig ang kadiliman. Naway pawiin nyo ang lakas ng mga nilalang na gustong maghari sa mundong ito. Per signum lucis, per ignis sanctus auditem me, spiriti tenebrarum, retire a me, veles creatre noctis. Hindi nyo kami matatalo, Ambo! Nagawa kong talunin ang mga naunang albularyo sa'yo. At magagawa ko ding tapusin ka. Mas malakas na kami ngayon kesa sa inyo. Wala nang bisa ang mga binigay mong panlaban kay Adrian at Luna. Sa hinaba ng panahon, napag-aralan na rin namin kung paano kayo pigilan! Per signum lucis, per ignis sanctus, audite me, spiriti tenebrarum, retirare me, veles creatro, noctes. Kahit anong gawin nyo, ay hindi mananaig kailanman ang kasamaan sa kabutihan, Teresa. Mama, tama na! Itigil mo na to! Wala kang utang na loob! Hindi ko akalaing pagtataksilan mo ang ating lahi! Dahil lang sa lalaking yan! Kung mabubuhay man ako ulit bilang isang aswang, pipiliin at pipiliin kong pagtaksila ng lahi natin ang paulit-ulit. Makasama ko lang ang lalaking mahal ko. Hindi ako makakapayag, Serafin! Hindi ikaw at ang lalaking yan ang sisira sa lahi nating mga aswang! Hindi! Serafin! Sa dugo ko, sa laman ko, insakripisyo mo. Iniaalay ko ang aking sarili. Kapalit ng katahimikan ng aking labi. Hihinto ng galit. Obskurong benasitor sa pamamagitan ng aking sakripisyo at buhay. Hihinto ang kaliliman at muling mananaig ang kabutihan. Et pax noctis renacitur. Serafin! Mahal ko! Huwag mo akong iwan! Mahal! Hindi ko kakayanin pakiusap! Huwag namang hildo ako! Natapos na. Mahal ko. Serafin! Mabuhay ka ng malaya. Mahal na mahal kita. Adrian. Sinalo ni Serafin ang atake ng kanyang ina na para sana sa akin, Miss Ami. Sinakripisyo niya ang sariling buhay niya. Kusa, hindi pilit, para matapos ng lahat. Katulad ng sinabi ni Mang Ambo, yun lang ang mabisang paraan para tuluyan ng matalo at maputol ang lahi nilang mga aswang. Napalitan ng liwanag ang kadiliman. Ang mga nakakatakot na tunog sa paligid ay napalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng aswang sa lugar na yon ay naglaho
nalusaw at naging abo. Ngunit kasabay ng pagkawala ng aking pinakamamahal, tila isinama na rin niya pati ang puso ko. Walang pagsisisi na minahal ko ang kakaibang nilalang na kagaya ni Serafin, Miss Ami. Pero ganun talaga siguro ang pag-ibig. May mga pag-ibig na dadaan lang talaga sa buhay mo at hindi mananatili. At meron din namang pag-ibig na kayang maghintay hanggang sa kaya mo nang magmahal muli. Yun ang nangyari sa aming dalawa ni Luna. Pagkatapos magilom ang sugat ng kahapon, natagpuan kong muli ang tunay na pag-ibig sa piling niya. Okay lang kahit maging katulong ako ng asawa kong si Luna habang buhay, Miss Ami. Handang-handa akong pagsilbihan siya. Basta wag lang yung aswang na biyanan, ha. Dito na po nagtatapos ang aking sulat, Miss Ami. Maraming salamat sa pakikinig. Grabe naman ang kwentong ibinahagi sa atin ngayon ni Adrian. Habang binabasa ko, pakiramdam ko nakasakay ako sa roller coaster eh. Ang intense. Hahamakan niya talaga ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Ipinakita niya sa atin kung gaano siya katapat magmahal kahit ano ka pa at kahit sino ka pa. Sabi nga nila, hindi mata ang tumitibok kundi puso. Kayo ba? Anong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? May natutunan ba kayo? Mag-comment lang po kayo sa ibaba at babasahin ko. Huwag rin kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang Miss Ami Aswang Love Stories at ang iba pa naming channels para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, misteryo at kababalaghan. Shoutout nga po pala kay Ma'am Donna Rian. Sabi niya po, the best talaga yung background na kanta. Sana po may compilation po kayo ng mga songs. Hi din po kay Mitch Seth Niconi. Sabi niya po, hi, ang ganda ng love story nila. Napapasa na all ka na lang talaga. Love wins sa kabila ng kasamahan at estado ng buhay, lalo pa magkaibang mundo sila Rafael at Leris. Sabi naman po ni Ma'am Cecil Broquesa, hello po, always nakikinig. From Osmania, Marabod, Samar. Shoutout din po kay Ma'am Chris Mamangera. Ang ganda ng story, sabi niya po, sana makatagpo din ako ng tunay na pag-ibig na kayang tanggapin ng lahat sa akin. Hindi dapat mawalan ng pag-asa. Napatunayan na sa kanilang kwento na walang pinipili ang pag-ibig, na ang lahat may karapatan magmahal at mahalin. Sana at maraming sana makatagpo ng tunay at wagas na pag-ibig. More power and God bless you po, ma'am. Thank you so much po. And kay Ma'am Rowena Tolentino, sabi niya po, grabing story na to. Kung ako ang makakaharap mo, Rafael, di rin kita iiwan. Aalagaan din kita. Tapos ang ganda at ang galing ng boses ng kumanta. Kay Ma'am Arlene Algazar, sabi niya naman, ganda ng aral, tanggapin at mahalin ang sarili, tama yon. Ikaw at ikaw lang ang makakasama ng sarili mo hanggang huli. Kaya mahalin ang sarili, alagaan at huwag magpatalo sa hamon ng buhay. Maging malakas at matatag, huwag basta susuko sa hamon ng buhay. At kay Crafty Nori, hello po, sabi niya, my first time on your site. Hi din po sa iyo, Moragiro. Ang ganda ng musical scoring, tailor-made, aswang stories, pero may magandang mensahe sa huli. Salamat sa upgraded na storya, amazing. Shoutout din po kay Ma'am Zenny Di Castro ng Isabela. Hello po, kumusta po kayo dyan, ma'am? At kay Richard Villorente, ang ganda po ng kwento, meron po bang nangyaring ganito sa totoong buhay? Hello din po kay Yijansky, sabi niya, kinilig at napaluha ako sa kwento ni Sander. Grabe, love is love ang nangyari sa kanila. Hindi mo talaga masasabi kapag love na ang mapag-usapan. Mapa-same gender, mas lalong nakakaes sa background music. Yan. Hello din po kay Love Channel. Wow, sana all na lang nice story po. At kay Juana Tagalog, hello po. Sabi niya po, wow, gusto ko na tong page niyo. I love it. At kay Hazel Esquilona, ang ganda po ng story niyo. Tsaka po yung kanta, maganda po. Sana mas marami pang kwento po akong mapakinggan. At kay Lenny Caro, hello po Ma'am Lenny. Sabi niya, ang ganda naman ng bagong upload mo, Miss Ami. May aral kang napupulutan ng aral. Thank you po. At kay Maria Christine Bakul na, gusto ko to yung may pa-background music. Mapifeel mo yung sakit. All-in-one na horror na may halong kilig. At kay Relisay Arsenia, hello po, ano ba yan love story nyo? Napapaiyak naman ako. Plus music ang lupit. At kay Ma'am Juvie Claor, naiyak ako soli kasi ramdam ko yung pagmamahal na tinanggap siya ng buo. Parang ako rin. Relate ako sa sitwasyon niya dahil tinanggap din ako sa taong minahal ko ng sobra-sobra kung ano yung pagkatao ko. At kay Ana Solano, nakakaiyak naman po yung drama ngayon. Nadadala ka lalo isabay yung music.
Shoutout din po kay Mary May Togle, kay Rowena Oria. Wow, ganda ng kwento sabi niya. At kay Emilia, nakakaiyak naman pero ang ganda ng love story. Hello din po sa iyo, Ma'am Cami Mien ng London. Ma'am, thank you so much po. At kay Janice Bahada, wow, sabi niya level up na. Mas maganda kung may mga ganyang songs sa story niyo po. At sabi naman po ni Siber Villarreal, magandang umaga at maraming salamat po watching from Mindanao. So yan po, maraming salamat po sa walang sawang pagantabay at pagsuporta niyo po sa lahat po nating mga channels. Muli, ito po si Miss Ami. Hanggang sa susunod, salamat. God bless. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy,